Hey mga brods, may balita nga po tayo dito po sa SMB. Balak nga nilang ibalik ito pong si Shabazz Mohammed, ang kanilang dating import noong Commissioner's Cup 2022 mga brods. Ngayon, nasa Guangdong Southern Tigers ngayon. Ito pong si Shabazz, kung saan naglalaro ito sa CBA or Chinese Basketball Association. Yes mga brods, alam naman natin na ang taas ng offer doon at maraming magugulat ngayon sa pagnonood natin dito sa reports natin dahil ito nga pong si Shabazz, may kontrata ito sa CBA. Bakit kukunin ito ng SMB? Ganito kasi yan mga brods, once na kapag mataas ang iyong offer sa import na yun, syempre doon niya igagrab ang opportunity dahil alam naman natin, pera lang din yan sa basketball, lalong-lalo na sa mga imports mga kabrods dito sa PBA. Ito namang si Shabazz Mohammed, hindi din naman ito basta-bastang import dati ng SMB noong Commissioner's Cup 2022, kung saan isa siya sa mga highest pointer or highest scorer na import that time around. So ito nga pong si Shabazz Mohammed ngayon ay nire-reach out din ang kanyang agent ng SMB Management kung pwede itong makuha nila ngayong Commissioner's Cup 2023. Alam naman natin, focus ang mga SMB Management, MVP Management sa ating FIBA World Cup ngayong August 25 na. Kaya nga, syempre, sinasantabi muna yung mga pagkuha ng mga imports sa ating paparating na Commissioner's Cup. Pero isa ito sa mga naka-line up isa ito sa mga option ng SMB na ibalik nila ito pong import na ito. At kung mapapansin nyo or matatandaan nyo, isa siya sa mga naging highest scorer 56 points ang kanyang nakakuha dyan mga brods. Itong si Shabazz Mohammed ay isang scorer talaga na import. Hindi naman na kailangan ng SMB ng mga malalaking import mga brods like 6'10", 6'11" na kayang-kaya nilang kumuha ng mga malalaking import dahil andyan naman na sina Junmar Pardo, sina Mau Tautua. So, ang kailangan na talaga ng SMB ngayon ay kumuha ng mga scorer na import na medyo malaki-laki rin. Ito pong si Shabazz Mohammed, malaki-laki ito na 6'8" or 6'9" na import, pero mga brods, highest pointer ito palagi. So, kumbaga scorer talaga ito. Dati nga sa NBA, talagang scorer na rin ito pong si Shabazz Mohammed. So, alam naman natin na malalakas na din yung mga kukunin na imports ng mga iba't ibang kupunan next season dahil ang lalaki nun, kaya namang tapatan ng mga locals ng SMB yan. Lalong-lalo nandyan ang 6-time MVP na si Junmar Pardo. Kailangan lang nila ng katulad ni na Deswells, ni na Chris McCullough na kayang umiscore talaga, na kayang maglaro ng tres, at itong si Shabazz Mohammed na pipede rin talaga mga brods. So alam ko nga kailangan bumawi ng SMB next season mga brods dahil alam naman natin na talagang inisweep sila last season sa Governor's Cup 2023 ng Barangay Nebra San Miguel, kaya masakit-sakit yan para sa kanila. Magbabounce back ang SMB. Ito na nga, nila-line up na nila yung mga pwedeng option nila na import na katulad ni Shabazz Mohammed, ni Deswells at Chris McCullough. So ikaw mga brods, sa lahat po ng mga SMB fans, sa tingin nyo ba ang pagbabalik neto po ni Shabazz Mohammed ay malaking bagay ito sa SMB ngayong Commissioner's Cup 2023? Komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods at isa-isayin natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Speaking of FIBA World Cup 2023, ito pong si Chris Newsome ay isa nga po sa mga naandyan mga brods. Palagay ko nga baka masali talaga ito sa Final 12 lineup ng Gilas Pilipinas sa paparating na FIBA World Cup ngayong August 25 na mga brods. 2 weeks na lang mga brods malapit na ang ating World Cup. At isa pa dito, itong si Chris Newsome nahahandle din ito ng mga SMC coaches at mga staff mga brods katulad ni na Coach Tim Cone. At yun nga, may mga napapansin din nga sa mga reports natin na ito pong si Coach Tim Cone kursunada yung laruan po na ito po ni Chris Newsome. Hindi naman sa mga sinasabi nila na parang ala Jordan Clarkson, kasi ginagaya ni Newsome yung laruan ni Clarkson ngayong ensayo sa FIBA World Cup 2023. Hindi naman yun mga brods. Kumbaga yung laruan ni Newsome ganyan na talaga kahit hindi pa niya nakikita yung laruan ni Jordan Clarkson mga brods. Dito kasi sa PBA iba kasi ang laruan ni Newsome. Kalmado talaga ito mga brods. At isa pa dito, isa nga ito sa mga star player na rin ng Meralco Bolts, diba? Kaya nga ito pong si Coach Tim Cone talagang gustong-gusto niya at kursunada niya. At isa pa dito, gustong-gusto niya ang attitude
ni Chris Newsome mga brods. Hindi mahangin, hindi talagang tamad-tamad sa ensayo. Kumbaga, ito pong si Chris Newsome, ito ang isa sa mga ideal point guard na gustong kunin ni Coach Tim Cone. Lalong-lalo na, maraming beses na niya itong nakakasama sa ensayo sa preparasyon sa FIBA World Cup 2023. So, itong si Chris Newsome mga brods ay syempre, alam naman natin, kung gusto yan ng isa sa mga coaching staff, lalong-lalo na kung itong si Coach Tim Cone, at isang sabi lang yan dito kay Boss Al Francis Chua, ay susundin ito mga brods. So, syempre, alam naman natin, kayang-kaya ni Boss Al kunin ang mga players na matataas, mga superstar player, maski nga first pick, kayang-kaya niyang ilagay sa kanyang mga tatlong kupunan dito sa PBA, di ba? Sa SMB man, sa Magnolia man, o sa Ginebra man. So, ito pong si Chris Newsome mga brods, after siguro ng World Cup 2023, dito nga nila siguro kakausapin or i-reach out at ang Meralco Bolts kung pwede nilang makuha or gawan ng trade package deal. Ito pong si Chris Newsome mga brods. Alam ko nga medyo mahirap dahil franchise player na itong si Chris Newsome, at medyo mahirap dahil MVP group. Ito pong si Chris Newsome, hindi naman ito independent teams na pwede mo itong gawing farm team mga brods, na pwede mong bigyan under the table. So hindi ito mga bros, mahirap. Talagang fair ang trade dapat dito. So kung gusto man ni Coach Tim Cone na makuha ito pang si Chris Newsome next season, dapat nga fair ang magiging trade dito. Kumbaga mga brods, dapat one-on-one trade man yan or two players trade mga brods, dapat fair na fair ang trade. So dito mahirapan si Coach Tim Cone dahil ang value ni Chris Newsome ngayon ay malaki-laki na. So ikaw mga bros, syempre sa lahat po ng mga Barangay Ginebra fans, dahil alam naman natin na alam nyo yung mga value ng bawat player ngayon sa Barangay Ginebra San Miguel, at sa tingin nyo, sino ang ka-value ni Chris Newsome para nga ma-trade or makuha ang interest ng Meralco Bolts para nga makipag-trade sila sa Barangay Ginebra San Miguel. So mga brods, so syempre isa na lang din yan sa isa sa mga first 5 siguro ng Ginebra or second 5 unit nila. So alam ko medyo mahirap-hirap ito, pero ang isang Chris Newsome naman hindi rin naman biro ito mga brods. Alam ko hindi ganun ka-scorer ito pong si Newsome, pero taas ng basketball IQ na ito mga brods. Di nga lang masyadong nagkakampyon from the past few seasons ang Meralco Bolts dahil syempre kinukulang din sila sa tao. So, syempre, hindi rin naman inconsistent yung mga ka-teammate ni Chris Newsome. Pero pagdating sa Ginebra, kung itong si Newsome siguro ang magiging point guard ni Coach Tim Cone at tulong-katulong ni Scotty Thompson, mga brods, syempre, mas mapapadili siguro or magiging smooth ang kampyonato every season ng Barangay Ginebra San Miguel. Ikaw mga brods, Chris Newsome, sa tingin nyo ba, babagay ba ito sa Barangay Ginebra San Miguel? Komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods. Isa-isayin natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights ng I'm out. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket.